Tebes ginagawang panakip-butas. Pakinggan po natin yung sasabihin ni Marcos. Hindi ko na po ipe-play yung mga paulit-ulit na pangbibirada nila, panguhuli nila kay Tebes. Alam niyo po kung bakit? Ito na lang pag-usapan natin itong sasabihin ng presidente niyo. Kasi po, ginagawang panakip-butas si Tebes. Gaya nung pag-promote kay Torre, gaya nung pagpaparisan niya sa cabinet. Lahat yan pantakip butas sa kahinaan ni Marcos. Ginagawang trophy po si Tebes. Kaya hindi ko na po ipe-play yun. Kasi gusto talaga nilang ipahiya lang si Tebes para magbuka silang. Alam mo, ganyan yung mga mahihinang nilalang. Yung mga mahihinang tao. Di ba na meron kayong kaibigan ang hilig mamahiya? Yung kumukuha sila ng lakas na pinapahiya ang ibang tao. Defense mechanism po yun. Kung hindi mo kayang mag-angat ng sarili nang hindi nagbababa ng ibang tao, yan po ay kahinaan inside. Kahinaan ng karakter, kahinaan ng personalidad, weak, insecure. Kaya nga pinaano dun eh. Talagang pinauulit-ulit pa ng mainstream media. Malamang nautusan sa itaas na ipahiya si Tebes. The former Representative Arnie Teves, is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during Yan, nahuli na po si Tebes sa Timor-Leste at dinala na dito. Anong pa-effect yan? Bakit may pa-speech kang ganyan? Diba? Ano? Marcos, eto tanong ko sa iyo. Mahuli mo si Tebes, mahuli mo si Roque. Ang Pilipino, gutom pa rin. Mataas pa rin ang presyo ng bigas. Malayo sa 20 pesos. Mahuli mo lahat ng Duterte vloggers. Wala ka pa ring infrastructure. Mahuli mo lahat ng kaibigan ng Duterte. Wala pa ring trabaho. Ang mga negosyante nag-aalisan. Naka-blacklist pa tayo sa Amerika, sa ibang bansa na magtutur, na mamamasyal dito sa Pilipinas. Ano ang ginagawa mo para halimbawa ako'y isang hikahos. Ano ang pakinabang ko? Mahuli mo si Tebes, mahuli mo si Roque, maikulong mo ang mga Duterte vloggers, maikulong mo si BP Sara, lahat na lang ng kalaban mo, ikulong mo. Ano ang pakinabang namin doon? Ano ang maidudulot niyan sa mahihirap? Higit sa lahat sa mahihirap. Tataas ba ang may trabaho? Bababa ba ang presyo ng bigas at gasolina? Binigyan mo ng pansin yan. Yung sinabi ni Chanco, wala kang statement na nagkabayaran para sa proyekto, para pumirma ng impeachment. Ang daming nangyayari sa Pilipinas, wala kang statement. Kaya nakakainis, ginagawa nyo lang trophy si si Tebes eh. Hindi naman na kailangan pusasan pati paa. Hindi naman kailangan ipakita pa na merong yung nakaganyan. Hindi naman kailangan ipakitang pinahuhuli pa ulit-ulit ng media. Because you are weak, you need to put down people. Because you are inefficient. Yan ang totoo dyan, Marcos. the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, and that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. So this is Yan na sinireklamo ng abogado ni Tebes, no? Humingi pa sila ng habeas corpus. Wala na, binitbit na dire-diretso, no? At ito ay merong naging di umanong posibleng kapalit, ex-deal, dahil gusto maging member ng Timor-Leste sa isang organisasyon at hindi po pwedeng may tatangging bansa. So, nung nagpunta si BBM doon, ang sabi, di umano ng iba, posibleng nagkaroon ng deal doon at ang kapalit si Tebes. Kasi tandaan nyo, ang Timor-Leste, alam naman kung nasaan si si Tebes. Matagal nang nandiyan dyan. Bakit bigla-bigla nagbago? Diba? Alam nyo, nung pumunta ron si Marcos, biglang iba eh. No? So, yun ang sinasabi na gusto nila maging miyembro ng organisasyon na ito at yun ang ginamit na ex-deal ni Marcos. At may nakapagkwento nga rin sa akin na bago mabiyak ang unit team, ang sabi sa akin ay hindi naman ganyan ang pag-uugali ni Marcos before going to US.
Yung first time niyang pumunta ng Amerika, nung siya ay presidente na. Pagbalik dito ni Marcos, ang sabi, iba na. Iba na ang tono niya sa SMNI, iba na ang tono ng gobyerno sa kay Pastor Kibuloy, iba na ang tono ng gobyerno ng administrasyon niya kay BP Sara, biglang switch. Kaya nakakapagtaka itong galawan ni Marcos. Ano ang deal? Kasi hindi po pwedeng bigla na lang nagbago ng isip ang Timor-Leste. Ay, hindi pala pwede rito si Tebes. Ay, delikado pala ang Timor-Leste kay Tebes. Wala namang ginawang krimen si Tebes nung nandoon siya. Ano, Marcos, ang nagbigay ng pagbabago. Na ngayon ay bigla na lang pinahuli si Tebes. Ang tagal-tagal niya ron, no? Diba? Hindi kami bata para maniwala sa kwento nyo. Huwag nyong gawing trophy ang tao. Kayo ni Torre, huwag nyong gawing trophy ang pagpapahuli sa mga kalaban. Would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Gusmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Degamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arnie Teves to face justice. Ano mo, Marcos, medyo may mali ka dyan sa sinabi mo. Baka nakakalimutan mo. Tanong mo sa asawa mo, abogado yun eh. An accused is considered innocent until proven guilty. Wala pang napapatunayan sa korte. Kaya huwag niyong pagbintangan na mananagot si Tebes or kailangan niyang harapin ng hustisya. Wala pa pong husga ang korte. Hindi pa nga nagsisimula sa katunayan. So kayong mga politiko na mahilig manggipit at laging sasabihin ay hustisya at ang mga media na magpaparatang parati na kala mo ay convicted na, pakiaral lang please. Inosente po hanggat hindi napapatunayan. Yung may utang ka, estate tax law. At sinabi, ikaw ay may utang at final and executory iyon, pwede mong tawagin na kriminal. Sinabi ng korte, halimbawa may utang ka, estate tax, at sabi ng korte, final and executory, yun po yun. Pero hanggat walang sinasabi ang korte ng ganon, inosente pa po. Huwag pa tayong magpaka-ipokrito at maglinis-linisan dito. Okay? Ito lang sa akin, Marcos. Magkaroon ka ng accomplishment, hindi base sa mga kalaban sa politika. Magkaroon ka ng accomplishment nang walang koneksyon sa politika. Magkaroon ka ng accomplishment na walang koneksyon sa mga Duterte. Sa madaling salita, lehitimong programa na nararamdaman at napapakinabangan ng taong bayan pagkagising niya. Nararamdaman sa hapagkainan. Nararamdaman ng bawat pamilya. Yung mga ginagawa mo, Marcos, walang silbi sa Pilipinas. Ang silbi niyan para sa inyo lang. Magbago na kayo. Kung gusto nyo maboto sa 2028, ikaw at ang iyong grupo, gumawa kayo ng lehitimong ikadadali ng buhay ng mga Pilipino. Ikabubusog ng mga Pilipino. Ikasasaya ng Pilipino. Hindi yung huli dito, huli doon, huli dyan, walang warrant, papasok dito, mali ang warrant, manghuhuli dito, lahat pinapass forward, lahat minamadali. Pagdating sa bigas na 20 pesos, ayaw madaliin. Flood control projects, palpak pa rin. Magtatag-ulan na po. Kahapon nga, habang natutulog ako, naririnig ko, lakas na ng ulan. Mamumroblema ka na naman dyan sa flood control project. Yan ang asikasuhin mo. Huwag tama na muna politika. You will not win in this politics by doing politics. Gusto mong manalo? Ikaw at ang kaalyado mo? Get back to work. Hindi kayo puro politika.